Tayo no, basahin po natin itong Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Tayo po tayo lahat sa paggalang po ng salita ng Diyos. At basahin po natin ito ng subukan niyo po ako sabayin. Ito verse 6 po ng Philippians chapter 4, sabi, "Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. And the peace of God, which passes all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." So, po tayo. Nagdasal na po tayo kanina. So, ngayong Biyernes po, which is, ano ngayon? November 14, 2025 sa ating prayer meeting. Ang pinag-uusapan po natin is always thanking kasi November's Thanksgiving po palagi. Okay? At itong Thanksgiving po natin ay sana sa last Sunday makapag potluck tayo kung pwede. Kain-kain lang tayo. Yung mga sakto lang sa isang pamilya. Kung saan tayo kakain. No? Last Sunday na lang po ng last Sunday. Tayo lang siguro. Pwede po sa inyo na lang. O dito po. Dito na lang. Dala po tayo ng, kunyari, ikaw ko lang. Pag wala ka, yung pangkain, magkano lang pa yung pangkain, di ba? 60 pesos lang ata. No? Tapos, isang tao. Hindi. Kasi usually pag potluck talaga, nagdadala ka ng sarili mong pagkain. Yun. Ambag lang. Okay. Magbibigay din, no? Pag walang pagkain, punta ka pa rin dito. O, tubig. 25 pesos. O, kaya, ito yung atchoy. Tubig. Ay, tubig ay yelo. Yelo, di ba? Ganun. Kung ano lang magdadala nyo. Okay, walang sapilitan yan. Okay. Kasi ang gusto lang natin is yung, di ba, bilang isang pamilya, magbibigay-bigay lang tayo, share tayo. Kaya magkakapatid tayo kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? So, at Thanksgiving po, ano yung mga dapat nating pag-aralan tungkol sa Thanksgiving? Dito sa Thanksgiving po, pag tayo po nagpapasalamat sa Diyos, ano yung naman binibigay sa atin, di ba? Tayo na nagpapasalamat, pero bibigyan pa tayo ng Panginoon. Ito yung pag-aaralan po natin dito. At alam po natin yung Philippians chapter 4 po kasi dati na pag-aralan na po natin ito. Ito po yung isa sa mga last will and testament ni Paul bago siya mamatay. At kinakausap niya po yung Philippians dito at nagbibigay siya ng mga huling habilin niya. Dahil yung Philippian church po, yung Macedonia church po, kasi yung Philippians sa Macedonia church, isa po sila sa mahirap na church, pero sila yung church po na talaga nagsusuporta kay Pablo. Hindi man lang pera, pero ito nagbibigay pa rin sila ng kung ano yung pwede nila ibigay. Tapos kahit si Pablo po ay talagang papatayin dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo, sila pa rin po ay pumunta doon sa kulungan. Na merong pagkakataon na pwede silang hulihin din. At sila po ay patayin din. Pero sila po gusto nila mabigyan po ng konting kasiyahan si Pablo sa pagdalaw sa kulungan. Diba? Kaya nagbigay si Pablo ng konting habilin. Kaya sa verse 6 po ng Philippians chapter 4, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Sabi, "Be careful for nothing." Careful, ano may careful? Pag tinagalag mo sa salita natin yan, careful, ibig sabihin mag-ingat. Sabi, huwag kang mag-ingat. Diba? Bakit? Pero ang ibig sabihin po dito ng careful is huwag kang mag-alala. Kasi pag sobrang ingat kasi, ibig sabihin pinag-aalalahan ka. Pero sa totoo, ang translation na ito, huwag kang mag-alala sa anumang bagay. Okay? At yung title po pala ng ating preaching ngayon is Peace of God to Thanksgiving. Diba? Through Thanksgiving. Or through thanking God. Sabi dito, huwag kang mag-alala sa kahit anong bagay. Sabi, huwag kang mag-alala. Pero ibig sabihin ba na pag huwag kang mag-alala, na hindi ka mag-alala sa ibang tao? Ibig sabihin kasi, minsan ang ibig sabihin na huwag kang mag-alala is wala kang pakialam. Meron pa rin tayong pakialam sa tao. Pero ibig sabihin ng alala is parang, oy, anong mangyayari? Anong mangyayari dito? Tapos may stress ka. Yun ang sinasabi kong alala. Hindi yung alala, yung nag-aalala ka na, oy, patay, anong mangyayari ngayon? Tapos hindi mo na alam yung magagawin mo. Kunwari, may nangyaring trouble. Kaya may problema na dumating. Pero wala kang ginawa kundi mag-isip na lang mag-isip. Marami sa atin nag-overthink. Diba? Ano to? Iniisipan ninyo, ano yung makikita nila sa akin? Ano ba yung mangyayari sa akin? Ano mangyayari sa kapatid ko? Ano mangyayari sa nanay ko? Etc. Pero sabi ng Diyos, huwag ka mag-alala. Huwag kang mangamba. Yun ang pinakatamang
salita, huwag kang mangangamba. Huwag kang kabahan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Huwag kang mangamba sa kahit anong mga bagay. Pero ibig sabihin ng huwag kang mangamba, ay hindi ka na ba mag-iingat? Tayo pa rin po ay mag-iingat. Ano ba yung mga dapat natin pag-ingatan? Siyempre, physical. Ingatan natin na hindi madisgrasya. Tama po ba? Gusto ba natin maglakad na maglakad dyan? Tapos hindi tayo nag-iingat? Di gawin natin, huwag na tayo gumamit ng ating mata. Kung hindi tayo nag-iingat. Diba? Pag may nakita kayong madadapa kayo, siyempre, iwasan nyo yung bagay na madadapa kayo. Kaya, pag may maapakan kayo mga bubog at kitang-kita yung mga bubog, apakan nyo pa ba yun? Hindi na. Yun po ang ibig sabihin na mag-iingat tayo. Okay? Hindi po ibig sabihin na hindi ka na mangangamba ay gagawin mo yung mga bagay. Ay, dyan naman yung Diyos eh. Tatalon ako dyan. Liligtas ako ng Diyos. Hindi po yung bagay na radical po na ganun, ha? Gagamitin pa rin natin yung logic natin. Pero unless sa sinabi ng Diyos, ano itong gagawin mo, gagawin natin yun. Okay? Kasi, minsan, yung ibang tao, extreme naman. Diba? Kunyari, buti na nung nagbagyo, naghanda pa rin tayo. Iba sasabi dyan, di na sila maghahanda na, uy, magdadala kami ng just in case, di ba? Na kailangan lumikas. At least meron ka makukuha ang tawag ngayon, go bag, di ba? May hila ka kagad na nandoon na yung mga simpleng pagkain, simpleng tubig, yung ID mo, mga papeles mo, konting damit, na pang isa o 2 araw. Mga ganung bagay ba? Di ba? Tawag nila doon, go bag. May flashlight ka doon, just for emergency. Lalo na sa Metro Manila, may halos lahat ng tao doon may go bag, lalo na pag sinabing the big one, ibig sabihin yung malaking lindol. Kasi sa Metro Manila, halos building eh. At least kapag natrap ka doon, may mga go bag doon, pwede ka mag-survive. Diba? Nung bagyo, usong-uso din yan. At nung bagyo, di ba, pinapalikas yung ibang tao pag may pag-aaral na pwedeng dumaan dito yung malakas na hangin at malakas daluyong kasi malalakas na alon, gawa ng hangin eh. Pwedeng dumaan dyan yung malalakas na daluyong, mag-evacuate na kayo. Kaya maraming na-evacuate na rin doon. Kasi ang pinakawawa ng Camarines Sur, saka Aurora eh. Ay, Aurora ba? Tama, Aurora. Ang akala kasi tatama ng Isabela, pero Aurora sa tumama eh. So yung mga lugar na yun, dami nag-evacuate. Hindi man natin nakita dito yung pinaka-lakas ng bagyo, pero pag nakita nyo yung Camarines, yung probinsya ng Camarines Norte, tsaka Sur yata yun, kawawa sila eh. Sira. Catanduanes ba? Catanduanes pala. Catanduanes, durug-durug yung mga lugar nila doon. Sa Aurora, kawawa din sila. Mayroon nga doon isang daanan talagang nasira. Dahil nahukay lupa ng tubig. Sira yung highway nila. Kasi wala na yung kanilang sinemento. Mukhang maayos pa man din yung pagkasemento, pero nahukay ng tubig. Kaya ganun na. Pero at least nakapag ano. So yun ang ibig sabihin, hindi extreme tayo. Siyempre, pag may pag-aaral na pwede mangyari isang bagay, mga sakuna, para iiwasan natin yung mga bagay na yan. Amen? Pero during sakuna, kunyari, nakapag-iwas and everything, huwag tayo mag-alala kung saan bagay. Sa mga Kristiyano, sinasabi ng Diyos sa pamagitan kay Pablo, huwag kayong mag-alala sa kahit anong mga bagay. Kunyari, nakalikas ka na. Pag-pray natin yung mga kasamahan natin. Diba? Uy, ano mangyayari dito? Baka mamatay na ako. Alam nyo ba yung isang Kristiyano, hindi tayo na natatakot talaga sa kamatayan, sa totoo lang dapat. Kasi alam natin kung saan tayo pupunta. Okay? Kaya nga habang kunyari meron kayong mga anak, turuan nyo na yan, maging wise. Wag natin pabayaan yung mga anak natin na parang bonjing. Diba? Yung tanda-tandaan na, hindi pa alam na marunong sa buhay. Okay? Ako, blessed ako yung tatay ko, hindi kami ginawang bonjing. Kahit may pera si tatay, hindi kami pinabayaan na maging bonjing. Okay. Tinuruan kami habang bata pa kami. Kung paano magtrabaho, paano magkaroon ng mga ganitong bagay. Practical ba? Yun yung mga importante. Okay? So, those things, diba? So, kunyari, doon, huwag nyo nang sobrang may stress kayo. Kung ano yung kagustuhan ng Diyos, yun yung mangyayari. Bilang isang Kristiyano, mawawala tayo o hindi. Hindi tayo mangangamba kasi alam natin kung saan tayo pupunta. Amen? Pag may iwan kayo dito, pag-pray natin, talagang ginawa nyo yung tama para sa Diyos. Yung Diyos yung bahala sa may iwan natin dito. Amen?
Kasi kung talagang tayo ay maayos, mamaya pag-aaralan natin yun, is meron mga magandang bagay pag tayo ay matino na tao dahil tayo ay Kristiyano. Sabi dito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Kasi ang pag-aalala po talaga, katulad sinabi sa Matthew chapter 6, di ba? Sabi doon, huwag kayong mag-alala sa inyong kakainin, inumin, o sa inyong pantakip sa inyong katawan. Sabi ng Panginoon. Pero sinabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Katulad din po ito sa verse dito sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Pag tinignan nyo yung Philippians chapter 5, di ba? Halos ganun din yun eh. Seek ye first the kingdom of God. If you seek the kingdom of God, ibig sabihin, hinahanap natin kung ano yung nandoon sa kaharian ng Diyos. Ano ba meron? Ano ba dapat nakakonsentrate tayo sa kaharian ng Diyos? Ano yung kagustuhan ng Diyos, ibig sabihin doon? Ano yung kagustuhan ng Diyos na aking ginagawa lagi? At isa ito sa mga mangyayari. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Ang ibig sabihin po ng moderation dito is ibig sabihin ang inyong pagiging meek o pagiging mahinahon. Okay? Ayaw ng Diyos na tayo ay mayabang. Ayaw ng Diyos na tayo barumbado kumilos. Gusto niya tayo ay kumilos ng maayos ayon sa kanyang kagustuhan. Kasi, di ba, naalala nyo ito, ayoko sana gawing example, pero wala eh. Kaisa example eh. Pag ikaw ay talagang pinuno, kunyari mga pinuno natin dati, sino mga naging pinuno? Sabihin natin, naabutan ko si Cory Aquino na. Tapos ni Cory, si Ramos, tapos si Erap, tapos si Atiglo, tapos si Noynoy, tapos si Noynoy, si Duterte, tapos ngayon si Bongbong. Pero kakaiba doon si Duterte pagdating sa ugali. Dahil barumbado magsalita. Pero pinagsasabihan siya na ibang tao, iayos mo ang iyong pagkilos bilang isang presidente. Pwede ka naman maging matapang na presidente katulad ni Magsaysay. Alam niyo ba si Magsaysay, isa sa pinaka-best president yan eh. Ayaw ng kurakot nun. Kaya napakaunlad ng Pilipinas nun. Ang piso nun, ang $1 nun, $2 piso. Sobrang unlad. Galing lang tayo sa World War II nun, pero ang unlad ng Pilipinas nun. Matapang si Magsaysay, pero hindi niya dinaan sa pagiging barumbado. Naging pino siya kumilos bilang isang presidente. Ganon din tayo, mga anak tayo ng Diyos. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos eh. Diba? Diba sabi sa John 1:12, tayo ay binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos kung sino man ang manampalataya kay Kristo. Okay? So, naniniwala sa kanyang pangalan. So, dapat tayo ay maging mahinahon. Hindi tayo barumbado, hindi tayo mayabang. At paano tayo hindi maging mayabang? Siyempre, sumusunod tayo sa Panginoon eh. Hinahanap natin kung ano yung kagustuhan niya at ginagawa natin yung mga kagustuhan ng Panginoon. Tayo ay ginagabayan ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Siyempre, saan natin makikita yung kagustuhan ng Panginoon? Sa Biblia. So, hindi tayo nangangamba kasi tayo ay gumagawa sa kagustuhan ng Panginoon at yung Panginoon ay binibigay niya yung mga pangangailangan natin. Sobra-sobra pa nga sa pangangailangan natin. Sabihin natin hindi monetary, diba? Sabihin mo, ba't Kristiyano yung dami mahirap? Pero sigurado tayo mayaman doon sa kaharian ng Diyos. Amen? Pero sa totoo lang, pag yung Kristiyano talaga lagi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, mag-i-improve yung buhay niyan sa totoo lang. Okay? Meron lang mga pagkakataon siguro katulad ng nangyari doon sa Church of Jerusalem na talagang sila po ay ginipit ng buong gobyerno doon. Kaya sila ay naghirap ng todo. Kasi ginipit na sila ng mga tao doon na nakapalibot sa kanila eh. Diba? Eh, hindi naman nangyayari sa atin yun. Sa atin, dapat nag-i-improve tayo sa ating buhay. Amen? Kasi, pag sinusunod natin yung salita ng Diyos, ganun yun eh. Sabi, dapat makikita sa atin yung ating kababaang loob, yung pagkapino ng ating galaw, kasi mahal natin Diyos. Sabi nga dito, dahil ang Panginoon, the Lord is at hand. Ang ibig sabihin dito, the Lord is at hand, is malapit. Hindi. Ang ibig sabihin, ang Panginoon po ay omnipresent. Ibig sabihin, ang Panginoon ay malapit na malapit sa atin. Sa totoo, saan ba yung Diyos? Sa bawat isang Kristiyano. Tayo templo ng banal na Espiritu, ibig sabihin yung Diyos ay nasa atin. So, sobrang lapit ng Diyos sa atin. Saan siya? Nandito siya sa ating katawan. Amen?
So, dapat tayo ay sumusunod sa Kanya ng maigi. So, yung mga secret sin natin, bitawan na natin yan. Kasi yung Diyos ay nandiyan lagi. Kasama natin lagi yung Diyos. Isa rin yan sa bagay kung bakit di tayo dapat mangamba. Amen? So, yung mga bagay na yan. Pero dito sa verse 6 sabi, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your request be made known unto God. So, ano ibig sabihin ng prayer dito? Ang prayer po dito, pag makita nyo po yan, ibig sabihin po niyan is worship. Pag tinignan po natin sa Revelation chapter 5, verse 8, Revelation chapter 5, verse 8, Revelation chapter 5, verse 8, yun po kasi kapares na verse dito, Revelation chapter 5, verse 8. No? Pares sa Greek word yan. Ang sabi dito, and when he had taken the book, sa Tagalog, nung kinuha niya yung libro, the 4 beasts and 420 elders fell down before the Lamb. O yung 4 po na mga beast, ayun nila lang, at yung 24 na talaga mga leader, sila po ay nagpakitarapa doon sa tupa. At yung tupa na to ay si Yesu Cristo. Having every one of them harps. Bawat isa sila, meron silang harp. Okay, itong musical instrument na napakaganda. Siya po ay string instrument na parang piano. Kaso nga lang nakatayong ganon. Lahat sila may harp. And golden vials with full of odors. Ibig sabihin, meron silang mga lalagyan na punong-puno ng pabango. Ano ito mga to? Which are prayers of saints. Prayers, ibig sabihin ito ay pagsasamba. Isa pa pong verse is Revelation chapter 8 verse 3. About prayer. Ano yung prayer na to? Kaparesa-paresa word po ito in Greek. Sabi dito, and other angel came and stood at the altar having a golden censer. Sabi dito, at isa pang anghel ang tumayo sa altar, meron siyang daladalang censer. Pag may nakikita po kayo sa mga, di ba, pag may misa yung Katoliko, yung mga nilalagyan ng insenso, censer po tawag doon. Okay? Lalagyan ng insenso. And there was given unto him much incense. Marami insenso, yung mga bangong bagay na yan. That he should offer it with prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. Again, yung prayer dito, kaya ako kinuha yung verse na to, kasi kapare sa Greek word po yan, ng prayer po dito, sa Philippians chapter 4 verse 6, at ibig sabihin ay, pagsasamba sa Panginoon. Isipin nyo, ano ginagawa nilang mga elders, tsaka ng mga, yung 4 beasts, yung napakalakas na anghel na yon, sila po ay nagpapakatira pa. Meron silang dalang mga musical instruments at napakabangong mga bagay. At sila po ay nagwo-worship sa Panginoon. So dito, hindi dapat tayo mangamba, pero sa lahat ng bagay dapat tayo ay, sa lahat ng bagay, tayo ay sumasamba sa Panginoon. Inuulit na halos natin yung last week, sinasamba natin yung Panginoon sa lahat ng bagay. So pag tayo gumagawa ng masama, hindi tayo sumasamba sa Panginoon. Sumasablay tayo sa pagsamba sa Panginoon kasi hindi katuwa-tuwa yun eh. Kasi buong galang binibigay natin yung best sa Panginoon sa lahat ng oras, dapat. Kapag nagagawa natin yun, hindi tayo magkakasala. Pero bilang tao, natututo dapat tayo. Amen? So yung bagay-bagay na yan. So, kailan tayo sasamba? All the time. Itong mga prayer meeting natin, worship natin every Sunday, ito yung serbisyo bilang magkakapatid, magkakasama bilang isang simbahan na tayo nagsasamba, sabay-sabay sa Panginoon. Nakasanayan natin ito dahil kagustuhan po ito ng Panginoon pag tinignan natin sa Hebrews chapter 10 verse 25. Amen? Na huwag pabayaan yung pagsasamba ng bawat isa. Pag tumawag na, magsamba tayo sa Panginoon sama-sama. Dapat magkakasama tayo. So sa lahat ng bagay, hindi tayo mag-aalala, kundi sa lagi tayo magsasamba. At supplications. Ano yung supplications? Ang supplications, minsan sinasabi ito prayer. Pero ang supplication ito ay paghingi. Mga request natin sa Panginoon. Ano yung mga request? Ito yung kadalasan ba tayo may prayer meeting? Kinukuha natin yung request ng bawat isa para sa Panginoon. Kasi pagdarasal natin sila. Pagdarasal natin yung isa't isa. Dahil tayo magkakapatid sa Panginoon. Dahil yung pagdarasal natin sa isa't isa, tayo ay mayroong concern sa bawat isa. Mahal natin yung kapwa natin. Amen? At nag-extend pa nga, di ba? Sa mga kamag-anak natin na hindi pa ligtas, pinag-pray natin. Huwag natin maliitin yung prayer. Dahil tayo po ay, di ba, napag-aralan natin, we are priests. Nakapagdasal tayo dahil yung pinaka-high priest
ay si Yesu Kristo. Siya yung pinaka nagtatawid ng ating prayer doon sa Diyos Ama. So nakapagdasal tayo. Sabi ng Panginoon, nag-worship tayo, huwag tayong mag-alala, kundi hingin natin sa Panginoon. Ano ang iyong kinakaba? Ihingi mo sa Panginoon. Ulit sa pinag-aaralan natin. Siyempre, ano yung sagot sa ating prayer? Kunyari, pinagsasagot natin, Lord, sana hindi po bumaha dito. Sana hindi masira yung bahay namin. Nasira yung bahay natin tuwing bagyo. Pero afterwards, ibig sabihin yun yung sagot sa prayer natin. Na kailangan masira. Pero after that one, di ba? Ano sinabi sa Romans chapter 5 verse 8? Romans chapter 8, di ba? All things work for good. Lahat ng bagay na yun ay sa mga gandang bagay sa lahat ng taong nagmamahal sa Diyos at tinawag ayon sa kagustuhan ng Diyos. All things work together for good for those who love God and them called according to His purpose. Minsan makikita natin, bakit ako pinahirapan? Pinagdasal ko naman ang pinagdasal yun. Yung sagot sa prayer natin, yung kung ano yung nangyari. Pero pagkatapos may mga gandang bagay naman na nangyayari. At yun ang lagi nangyayari naman talaga. Okay? So, sabihin natin, bakit yung mga santo na nauna, namatay? Pero nasa na sila ngayon? Sa kasayahan ng Diyos. Okay? Kaya hindi dapat tayo nangangamba. Pero ganun pa man din, pagdasal natin yung isa't isa. Yung mga prayer request, huwag niyong babaliwalain yan. Mahal niyo ba yung bawat isa? Kahit in secret lang na may pakialam ka sa Kanya, pagdasal mo. Sa totoo lang, bilang isang Kristiyano na rin na matagal-tagal na rin, hindi talaga pera yung pinaka-importante. Alam mo, minsan nadoon na lahat sa'yo eh. Pero yung minsan talagang problemado ka kahit meron na sa'yo lahat. Kasi biglang dumating na problema. Tapos sabihin sa'yo ng tao, pagdadasal kita. Tara, samahan mo ako. Samahan kita, dasal tayo. Sabihin nagdadasal sa'yo, sa tabi mo pinagdadasal ka. Sobrang nakakagaan ng loob. Hindi pera ang sagot sa lahat, yung Diyos. At yung pagdadasal na yan, napakalaking bagay na yan. Amen? Kasi, sino ba yung sinasagot, yung kaninong dasal yung sinasagot o pinapakinggan ng Diyos? Sa mga mananampalataya lamang sa Kanya. So, pagdasal natin yung bawat isa, napaka-importante niya. Kaya nga sinabi dito, huwag kayong mag-alala, kundi mag-worship ka. Tapos, ipaalam mo sa Diyos yung mga kailangan. Di ba may verse din to sa Matthew din, na pag-aralan din natin ito. Sa Matthew, sa Luke, sa Mark. Di ba? Kung ang masamang tatay, pag nangulit ang kanyang anak, dahil sa sobrang kulit ng anak, pinagbibigyan niya. Kahit sabihin mo masama yung tatay, pinagbibigyan niya. Paano pa kaya tayo na yung Diyos natin ay napakabait? Diba? Di ba tayo pagbibigyan ng Diyos? Minsan kulang tayo sa pangungulit lamang sa Diyos eh. Okay? Yun ang wag nating pabayaan sa atin. Okay? Minsan, matagal dumating yung sagot ng Diyos. Pero huwag tayo magsawa sa kakadasal para sa isa't isa. Okay? So, sa lahat ng bagay, huwag tayong mangamba. Diyan yung pagsamba natin sa Kanya, paghingi sa Kanya. Pero habang tayo nagsasamba sa Kanya at humingi sa Kanya, dapat, lalo pag humingi, dapat nagpapasalamat tayo kung anong meron tayo ngayon. Contentment yan. Diba? Dapat lagi tayo magpapasalamat. Apakaraming bagay na dapat nating pasalamatan para sa Diyos. Araw-araw yan. Isa sa bagay, pag ikaw ay nananampalataya na sa Diyos talaga na si Kristo ang inyong Panginoon, pasalamat tayo. Diretso tayo langit pagkatapos ang buhay natin dito. Amen? O kung dumating naman lang yung Panginoon doon sa alapaap, kasama tayo doon. Hindi tayo makakaramdam ng tribulation. Kasi nandoon tayo sa alapaap kasama ni Jesus eh. Yun yung rapture eh. So dapat lagi tayong magpapasalamat. Ang daming bagay na ating dapat pasalamatan. Kaya nga 'di ba, may kanta tayong count your blessings, 'di ba? May kanta tayong count your blessings and name them one by one kasi kapag sa isang buong araw, ito ini-encourage ko po kayo bilang inyong pastor. Tingnan niyo ilang blessings sa inyo sa isang araw. Ilang beses kayo nagkamali sa isang araw. Hingin niyo ng tawad yung mali niyo at tandaan niyo yung mga mali ninyo. Umasa tayo sa Diyos lagi
at i-try natin yung best dahil binibigyan tayo ng lakas ng Diyos na hindi na magkamali ulit kinabukasan. Pero yung mga blessings na yun, tandaan natin yun. Papapangiti ka ng mga blessings na meron ka. Sobrang saya. At tayo magpapasalamat sa Diyos. Sa gitna ng hirap man natin ngayon, kung ikaw ay naghihirap, hindi man siguro sa pera, sa kalusugan man, ikaw pinapahirapan sa kalusugan, o kaya ikaw ay napapahirapan dahil sa mga problema na dumarating, magpasalamat sa Diyos. Diba? Magpasalamat sa Diyos. Marami yan. Sabi nga dito, let your request be made known unto God. Ito napaka-importante sa ating supplications. Ipaalam natin kung ano talaga yung pinaka-kailangan natin sa Panginoon. Sasagutin niya yan. Hindi ko sinasabi yung sagot niya is laging, sige, bibigyan na kita. Okay? Pero ibibigay niya yung nararapat sa'yo para sa iyong kabutihan. Yun yung pinakamaganda. Hindi po tayo ito na claim it and receive it. Kasi minsan, yung mga hiningi natin sa Panginoon, baka sabihin natin, hindi naman mali. Pero ikakapahamak pala natin. Diba? So, those things na napaka-importante. Again, itong mga bagay na ito, magagawa natin pag tayo sumusunod sa ating Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, diba? At pag tayo naghahanap, tayo po ay talagang magiging matino sa mga tao at matutuwa yung mga tao sa ating. Hindi naman sila matutuwa kasi ginagawa natin yung tama para sa lahat, sa mata ng Panginoon. Ito lang, bilang isang reminder, medyo malayo dito, wag na wag po tayong gumawa ng tama para sa mata ng Diyos. Wag na wag po tayong matakot na gumawa ng tama para sa mata ng Diyos. Kahit tayo apihin ng mga tao, huwag tayo matakot gawin yun. Kasi ang ating pinapasaya, di ba? Worship yun, di ba? Is yung ating Panginoon, hindi tao. Di mo mapapasaya lahat ng tao. Hello? Kundi mapapasaya natin yung Diyos. Ang importante, mapasaya natin yung Diyos. Siya yung ating tagapaggawa, tagalikha eh. Siya yung ating Panginoon. Siyempre, bigyan tayo ng pabuhi ng Diyos pag talagang mula sa ating puso, inapasayahin natin siya. Ano yung mga bagay? Simple lang. Sumunod tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Kasi sabi nga ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. Mamaya, donate ka ng donate, ministry ka ng ministry, pero may mga bagay ka na kinakalimutan na basic. Kasi minsan, may ganun yung ibang tao eh. Medyo makwento ko lang, medyo ma-out of, tayo. Diba? Like ka nagbibigay na sabihin natin. Hindi ko naman, syempre gusto ko rin na dito rin kayo na tumutulong sa simbahan. Pero kinakalimutan niyo yung pamilya niyo. Diba? Minsan yung mga pastors medyo prone dito eh. Nakakalimutan nilang asikasuhin yung pamilya nila. Nakakalimutan nilang pangaralan yung mga anak nila. Busy-busy sila church. Nakalimutan nila kasama nila sa church yung pamilya nila. Diba? Kaya nga pag tinignan natin yung sa 1 Timothy, napaka-importante po doon na dapat marunong na sumusunod yung pamilya sa pastor kapag may pamilya siya. Bakit? Kasi paano papasunurin yung simbahan na hindi mo kadugo pag hindi mo alam ipasunod yung sarili mong pamilya, yung mga anak mo. Hindi mo man lang ginagabayan. Paano mo gagabayan yung ibang tao? Sabihin natin, paano yun? Hindi naman sumusunod yung anak pero ginagawa sa anak na yun. Okay? Pero pag ginagawa mo yung lahat ayon sa kagustuhan ng Diyos, tinuturuan mo yung anak mo, pinapalo mo na may pagmamahal, di ba? Sa 1 Timothy chapter 1 verse 3, chapter 3 yun eh. Pero hindi sumusunod sa yung anak mo, sa anak mo na yun. Kasi ginagawa mo naman lahat eh. Pero ikaw bilang isang, kunyari, na naglilingkod sa simbahan, pero hindi mo inasikaso sa pamilya mo, parang sablay. Di ba? Parang pakitang tao ka lang. Sa simbahan, napakabait mo. Pag uwi mo, dragon ka. Ano kaya yun? Walang moderation yan, di ba? Hindi makita yung moderation, hindi nakikita yung kababaan ng loob sa'yo pag ganun ka. Amen? So, kaya sinasabi ko, dapat we do our worship at all times. Then, balik tayo dito. Para hindi tayo sa verse 7, napaka-importante po nun. Kasi pag ginagawa natin itong mga bagay na ito, hindi tayo nangangamba. Tayo po ay lagi nagsasamba sa Panginoon sa lahat ng oras. Yung mga tayo nagpapasalamat sa Diyos, yung mga kahilingan natin, sinasabi natin sa Diyos. Diba? Ito yung napakaganda. The peace of God, and the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos,
which passes all understanding. Ibig sabihin ng passes all understanding, mamaya yung peace of God, ibig sabihin, ay humigit pa sa pagkakaintindi ng lahat ng mga tao, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ito pong kapayapaan ng Diyos na hindi maiintindihan ng iba. Sobra-sobra ito sa pag-iintindi ng iba. Ng lahat. Ito ang gagawin niya. Gagabayan po yung ating puso o itatago yung ating puso o poprotektahan yung ating puso at isip sa pamamagitan ni Jesucristo. Hindi po ito yung peace na pinagbati lang tayo sa Diyos Ama. Kasi nadudo na tayo, ligtas na tayo eh. Pero ito yung talagang meron kang kumpiyansa, wala kang kaba sa lahat ng bagay. May kapayapaan ka, meron kang, hindi ka, ano ba yung nangyayari sa karamihan ng mga tao ng kurakot? Bakit sila gustong kurakot ng kurakot? Kasi natatakot sila mawalan ng pera. Kasi wala silang, tawag mo doon, hindi sila nakokontento sa meron sila. May contentment ka. Bakit? Kasi nandiyan yung Panginoon, sobra-sobra pa ang Panginoon para sa atin. Hindi ka basta-basta kinakabahan. Bakit? Kasi yung Panginoon nandiyan. Diyan na yung bagyo, diyan na yung mga dilubyo. Yes, nag-iingat tayo katulad ng pinag-aralan natin. Diba? Kung ano yung mga pwede nating iwasan para hindi tayo mapahamak, ginagawa natin. Pero pag nadudoon na, kunyari, ay, yan na. Ito na. Pakikita mo, kunyari, yung baha, nadudoon na, yung tidal wave. Kung makikita mo, babagsakan ka ng isang bagay na malaki-malaki. O sinasaksak ka na. Wala kang takot. Yun yung nangyari kila Pedro, di ba? Nangyari sa mga apostoles. Wala silang takot. Bakit? Kasi itong kapayapaan ng Diyos ay sa kanila. Wala silang takot sa lahat ng bagay. Kasi si Jesus lang sapat na. Ito maririnig nyo sa ibang tao, ikaw lang sapat na eh. Di ba sa mga, ewan ko pa dito, sa mga bago nating generation ngayon. Pero dito, si Jesus lang, si Jesucristo lang sapat na sa lahat ng bagay. Kaya sabihin mo, madidisgrasya ka na, oy, madidisgrasya na ako, may kita ko na yung Diyos. Baka yung pa'y sabihin nyo, eto na ako, Lord, may kita na kita. Walang takot. Kasi alam mo, dyan na, tinanggap ka na ni Jesus eh. Wala kang takot. Kaya ako nasabi, pag ikaw talaga matured na Christian ka, hindi ka takot mamatay. Eh, paano yung mga anak ko? Kaya nga dapat ng bata pa lang tinuturuan nyo na sila paano maging street smart. Especially, maging matured sana sa pananampalataya. Kasi hindi sila papabayaan ng Diyos eh. Turuan nyo sila habang bata pa lang. Sa mga bagay na yan. Kasi pag nag-mature sila sa pananampalataya, hindi sila papabayaan ng Diyos. Marami na ako nakita mga naulila na mananampalataya. And, di ba? Subic Bay Children's Home. Ang dami doon. May mga matured iba na maliliit. Wala silang pangamba. Iba nga, umalis pa sa Children's Home, wala silang pangamba. Bakit? Kasi alam nila pinaalagaan sila ng Diyos. Nagtitiwala sila sa Diyos. So, ganun man. Ayoko man mangyari ito, pero just in case, turuan nyo ang inyong turuan natin mga kabataan dito. Amen? And, dito ako'y masaya at yung dalawa nating young people na kababaihan ready na magturo sa mga kabataan. Marami pa tayo pwedeng turuan dito. Hindi lang dun sa pulo ng mga diwa. Marami pa dyan. Sana nga mapunta tayo dun sa Purokdos. Banda dun sa kapilya ng mga Katoliko. Kila, sino ba yan? Kila Ben. Pagturo dun. Medyo, yung offering kasi dun napupunta na eh. Sa pagtuturo sa kanila. Okay? Naglalabas din si pastor para doon. Para sa pagtuturo. Okay, pero ngayon, sa sa diwa, weekly, meron pa dapat doon. Meron kasya naman. Okay? So, those things is napakaganda para sa atin. So, huwag tayong mangamba kasi ang kapayapaan ay ng Diyos ay ng Diyos. Paano kayo magkakaroon ng kapayapaan ng Diyos? Huwag mangamba, mag-worship, magpasalamat, at lahat ng mga pangangailangan natin o kagustuhan natin, ipaalam natin sa Panginoon. Amen? Pero syempre again, pagkagustuhan natin, hindi yung
kadamutan ha. Niremind tayo sa James chapter 3 niyan, or 4. Bakit hindi sinasagot ang inyong mga prayer? Kasi nagdarasal kayo sa inyong mga kadamutan lamang. Hindi ganun. Amen. Pabayaan natin yung banal na espiritu yung mag-control sa ating idadasal sa Panginoon. Hindi rin yun yung sinasabi dahil sa banal na espiritu, magsasabi tayo nyong. Ha? Kundi, pabayaan mo yung banal na espiritu ang may pag-usap sa Panginoon. Kasi papaalala sa ating just pray. Sincero na naipag-usap ko sa Diyos dahil mahal na mahal mo yung Diyos. At lalabas mag-isa yan. Yung Diyos mismo yung maipag-usap sa atin. So let's close our eyes. Bow our heads. Let's pray. Lord, itong November, naway mas patindihin niyo po ang aming mga puso. Yearly, sana mas tuminding aming pasasalamat sa inyo. Kay Lord, bilang isang pastor, sana bawat isang miyembro po dito sa True Vine Baptist Church ay magkaroon ng peace of God. Kung paano ka po, Hesus Kristo, dito sa mundo, na talagang walang pangamba. Yes, dumating yung oras na nandun po kayo sa hardin po, na nag-pray, kung pwedeng palagpasin, pero inyong prayer na, your will be done. At walang takot na po ulit sa inyo, sa inyong physical na katawan. Sana ganoon din po kami, Panginoon, na hindi kami nangangamba, dahil may kapayapaan po kami, nakatulad ng kapayapaan na meron ka po, Panginoon. At daw, Panginoon, huwag niyo pong pabayaan na kami po ay maging pasaway, kundi kami laging hahanapin lagi kung anong kaaya-aya sa inyong mga mata. Sabi niyo nga po, seek ye first the kingdom of God. Sana bawat isa sa amin ay talagang hinahanap-hanap lagi ang kagustuhan po ninyo. At ganoon din po, Panginoon, para ulit dito, we have the peace na binibigay niyo po para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa biyaya na ito, na nakakinig po kami ng inyong salita. At ulit, Lord, sa lahat po ng tama na narinig po, na galing po sa aking bibig, ay galing po sa inyo. Naway mapansin po ay ikaw, hindi po ako pagkat ako po ay tagapagsalita lamang. At salamat po sa biyaya po na ito na binigyan niyo po ako ng pagkakataon na mga gamit po ninyo. At ulit-ulit po, Panginoon, protektahan niyo po yung bawat isa dito. Bigyan niyo po sila ng maraming biyaya. Yung mga may sakit po sa amin, pagalingin niyo na po. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.